hindi ito basta-basta gagawa ng mga hakbang sa bansa natin na ikakapahamak ng ating bansa. Merong alam sa batas eh. Yun ang pinaka-importante. Kaya duda ako. Kasi yung pagpunta ni VP Sara, bihira lang yan ha. May pinuntahan talaga siya sa Senado. Si Marcoleta ang pinuntahan niya doon. Okay? Si Marcoleta ang pinuntahan niya doon. So sabi ko, meron talagang mangyayari sa 2028. Marcoleta Duterte tandem. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Magandang umaga na pala ha. Magandang umaga sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa aking sasakyan, nagva-vlog sa mga updates at mga dapat nating reaksyonan na mga nangyayari kanina. Okay? Una nating pag-uusapan ay anong ginagawa ni Vice President Inday Sara Duterte sa Senado. Pumunta siya kanina sa Senado. Ha? Kasi may sinabi naman siya kahapon na may pupuntahan siyang senador sa Senado. At yan ay walang iba kundi si Senator Marcoleta. Ano ang pinag-usapan nila? Yan malalaman ninyo yan mamaya kung ano yung pinag-usapan, okay? Ha? Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay? Unahin muna natin itong first topic natin. Kanina raw, itong si Vice President Inday Sara Duterte ay pumunta doon sa Senado. Okay? At ayan nga, sinamahan siya ni I think sinalubong siya ni Bato de la Rosa, Senator Bongo at itong si Senator Amy Marcos. Pero dati na yang sinabi ni VP Sara na may pupuntahan siya dyan sa Senado. May isang senador may isang senador na pupuntahan siya. Ayun, nalaman natin kanina, pumutok yung balita, pumunta pala siya sa opisina ni Senator Dante Marcoleta. So marami ngayon ang speculation anong ginawa ni VP Sara doon sa opisina ni Senator Marcoleta. Ano yung pinag-usapan nila? Di ba? Yun ang nakapagtataka, yun ang dapat nating i-analyze ngayon. For the meantime, ipapakita ko muna sa inyo itong video na ito. Ito na yung pag-exit ni VP Sara. Ito na yung video na sinamahan siya ni Senator Amy, Senator Bongo, Senator Bato na pa-exit na siya sa Senado. Ito yung video i-play natin. Play. Tingnan nyo yung video na yan. Di ba? Dinudumog siya ng media, dinudumog siya ng taong bayan. What does this mean? Ganyan po ang isang vice president na makikita mo na mahal siya ng taong bayan. And I know for sure, kahit marami akong bashers na nagsasabi na utot mo Don Mar, ikaw lang ang naniniwala. Correct me, by the time na this coming 2028 magiging presidente itong si VP Sara, balikan niyo itong video na ito. Ako nakakasiguro ako na mananalo ito sa 2028 At itong pagpunta niya dito sa Senado, may duda ako. May duda ako dito kay Marcoleta at ni VP Sara. Mamaya sasabihin ko sa inyo pagkatapos ng video na ito. Okay? Ito yung analysis ko eh. Play mo na. Naka-escort talaga si Senator Bato, Senator Amy at si Senator Bongo ha. I hope lang talaga na itong si Senator Amy ay hindi ito magbabalimbing sa kanyang kapatid eh.
Best friend ko nung congressman. Kung ilang ba siya? Yan, papasok na si Aimee. Ready ka. Okay, so dyan po nag-end ang video ha. Dyan po nag-end. Ngayon, alam nating lahat na pupunta itong si VP Sara sa Senado. Kasi right after the hearing of the budget deliberation, sinabi niya ito sa media nung ambush interview na may pupuntahan ako bukas sa Senado. May isang senador, kinukulit pa nga siya ng mga mainstream media eh. Ma'am, sino yung senador, ma'am? Sino yung pupuntahan mo doon? O, ganun. So ako, nung nakita ko yung video na yon, nakala ko lang na baka pupuntahan niya si Senator Aimee o baka pupuntahan lang niya itong si Bato o yung mga kalyado niyang mga senador, no? Kalyado ng kanyang tatay ng mga senador diyan sa Senado. Iyon pala, na-shock ako nung nalaman ko na pumunta talaga siya sa opisina ni Senator Marcoleta. At talagang may picture silang dalawa ha. May picture tapos biglang nagkagulo nung itong si Rodante Marcoleta, Senator Rodante Marcoleta ay nag-post sa kanyang page na kasama niya si VP Sara sa kanyang opisina nga. Binisita siya. Heto ngayon, anong ginagawa ni VP Sara doon? Anong pinag-usapan ni Senator Rodante Marcoleta? Alam niyo, sa totoo ba, may nakita kong video kanina na itong may one-on-one interview itong si Senator Marcoleta with former President Rodrigo Roa Duterte sa loob ng Malacanang noong time na si Tatay Digong ay presidente pa. Okay, kasi Tatay Digong ay talagang matagal na gusto niyang maging senador itong si Senator Marcoleta. Kasi hangang-hanga niya, minsan lang, bihira lang itong humahanga itong si former President Duterte ng isang tao eh. Sobrang hanga itong si Tatay Digong kay Rodante Marcoleta. At ngayon, natupad na, senador na itong si Rodante Marcoleta. Ngayon, eto na yung pinakatanong, bakit nga pumunta itong si VP Sara sa opisina ni Rodante Marcoleta? Ako duda ko lang ito. Balikan nyo itong video na ito kung mali ako. Okay? O kung tama ako, ito lang yung aking analysis. Parang pumunta doon si VP Sara to convince Senator Rodante Marcoleta to convince by 2028 tandem itong dalawa. Si VP Sara will run for president and Senator Marcoleta will run as vice president of the Philippines. Yun ang pinakaunang analysis ko na pwedeng mangyari. Okay? Pangalawang senaryo pwedeng si VP Sara sasabihin niya kay Senator Rodante Marcoleta na Sir, in case if ma-impeach ako, kasi meron pang mga usap-usapan na ang Kamara planong mag-file ulit ng impeachment laban dito kay VP Sara, no, sa 2026. Ngayon na si Senator Soto na ang Senate President, posibleng matuloy itong impeachment trial. Now, kung ma-impeach siya, duda ko rito, sinabihan siguro ni VP Sara, Sir, if ma-impeach ako, baka sa 2028 ikaw ang tumakbo sa pagka-presidente, si Marcoleta, at susuporta lang si VP Sara sa kanya. Di ba? Ang tanong, kung sino ang maging vice president ni Marcoleta sa 2028, yan ang hindi pa natin alam. Okay? Yun ang duda ko. Pwede akong magkamali dito, pwede akong tama. Ako guys, sa totoo lang, excited ako eh. I am very excited sa 2028. Kung si VP Sara man ang mapresidente o si Marcoleta man ang tatakbong presidente, wala akong problema. Kasi si Marcoleta, kasi one of the reason why gusto ko itong senador na ito, kasi pareha kami ni former President Duterte. Nagustuhan natin si Marcoleta because he is very honest. Aside from being honest, he is very intellectual. Very intellect to the point na masasabi mo talaga sobrang talino niya sa batas. Hindi mo talaga siya what do you call that one?
hindi mo siya talagang anong tawag dun? Maloko sa batas dahil alam niya ang batas. Talagang nag-aral, no? Kaya nga natatawa ako nung kinumpare itong si Senator Marcoleta at itong si Tito Soto. Kasi si Tito Soto, artista lang ang background niyan eh. Naging knowledgeable lang siyang pagiging senador because ilang dekada na siya naging senador, di ba? O so, di syempre may alam ka na lang talaga background for being a senator. Pero when it comes to batas talaga, sabi ko sa sarili ko, kailangan kasi advantage ng isang lawyer na senador. Kasi alam mo ang batas eh. Alam mo kung ano yung laro ng batas eh. No? Yan sina Robin Padilla, Senator Bato, sina Bongo, kung hindi man sila lawyer, hindi sila masyadong ganyan ka magaling sa batas, pero meron naman silang mga lawyers around them na nagtatrabaho para sa kanila, no? Na magkonsulta sila kung ano ang karapat-dapat. Pero mas advantage yung lawyer ka na talaga at senador ka pa. Okay? So, ganun yun. Ang mga senador dyan, mga ibang senador dyan, hindi yan mga lawyer. No? Marami dyan. No? Hontiveros, napapalibutan niya ng mga lawyers na gagawa sa kanila ng mga advices o susulat sa kanila sa ano nilang gustong batas na gagawin. Sila yung mag-interpret. Kaya sabi ko, wala tayong problema. Yan ang napag-isipan ko eh. Si Bongbong Marcos hindi po siya abogado. Kaya nga sabi ko, mas maganda siguro kapag abogado yung presidente kasi secure eh, sa lahat ng gawain. Tingnan mo si Bongbong Marcos, anong ginawa niya kay Tatay Digong, di ba? Hindi niya alam, pinahuli niya na hindi dumaan sa legality. Ano nangyari? Napahamak tuloy sila Torre, sila ni Remulla, John Vic Remulla, yung mga kasama doon sa paghuli ni Tatay Digong. Kasi ang presidente nga bangag at walang alam sa batas eh. So sabi ko, it's either VP Sara or itong si Senator Marcoleta ang maging presidente ng Pilipinas. Go ako, no? Kasi hindi ito basta-basta gagawa ng mga hakbang sa bansa natin na ikakapahamak ng ating bansa. Merong alam sa batas eh. Yun ang pinaka-importante. Kaya duda ako. Kasi yung pagpunta ni VP Sara, bihira lang yan ha. May pinuntahan talaga siya sa Senado. Si Marcoleta ang pinuntahan niya doon. Okay? Si Marcoleta ang pinuntahan niya doon. So sabi ko, meron talagang mangyayari sa 2028. Marcoleta Duterte tandem. Yun ang masasabi ko dyan ha. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman